Hi guys, hi. Welcome back to my YouTube channel. Yung namang intro natin. And look at my room. It's still messy. So there are lahat ng mga unwashed clothes ko is andyan pa. And today guys, bigyan ko kayo ng idea kung ano yung mga requirements ng to marry a Filipina kung magpapakasal kayo dito sa Pilipinas, which is a case ko, and my husband is a Polish. So I don't know sa ibang mga mga lahi or ano. Ito yung kung Polish yung husband mo. So, bibigyan ko kayo ng tip. Ang una namin ginawa is yung requirements na nire-required, and first thing na gagawin niyo is mag-a-ask kayo sa LCR niyo. At ito yung mga requirements na nire-required nila. Yung pinaka-importante is the legal capacity, divorce, if they have a divorce papers, ng birth certificate ng husband mo, at Senomar, counseling certificate na kailangan nyo mag-seminar, tapos bago nyo makuha yung marriage license. Yung unang ginawa ng husband ko is kumuha siya ng legal capacity sa country nila, which is kailangan nila ng papers lang dito sa Pilipinas ng aking papeles is Senomar at valid ID ko, and pwede din isama na yung yung PSA birth certificate. Tapos nag-ask sila sa LCR, ang LCR ng husband ko ay nag-ask sila na bakit kahit original sila, magtatanong sila bakit na kahit nakalagay na yung certificate of no marriage na Senomar, kailangan nilang ng annotation. Mabuti na lang na binigyan sila ng reason ng husband ko, na sabi ng husband ko, they don't have divorce in the Philippines, that's why this is the papers that ginawa nire-release nila kasi wala naman sa kanila ng divorce. Yun, binigyan din naman siya, tapos pinasa yun sa akin dito yung legal capacity, divorce papers niya, at ang birth certificate niya, which is naka-apostle, and kailangan niyo pong i-fix nyo pong if good for 1 month ng yung husband niyo, kailangan good for siya sa 6 months. Kasi 6 months lang yung apostle, ang Senomar, gano'n. Pagdating nyo dito sa Pilipinas, pagdating ng husband mo, pumunta agad kayo sa City Hall. At pwede din magpa-advance na kayo ng schedule for seminar, kasi iba din yung seminar for counseling. Sasabihan kayo ng City Hall na sa LCR nyo na kailangan yung pinaka-first na requirements na kailangan yung gawin, kasi hindi nila i-accept yung mga papers na nandyan sa inyo without the seminar certificate na for counseling. Yun yung unang yung gawin. Yung una namin ginawa yun. Nung hindi pa siya dumating dito, nag-advance na ako ng schedule for counseling, and then pumunta kami sa seminar, and then nakakuha kami ng certificate bago kami pumunta sa City Hall, at naka-ready na lahat yung mga requirements niya at ang requirements ko. Yung cedula mo, ikaw lang yun kasi dito ka sa Pilipinas. Yung husband mo is ID lang kailangan nila, divorce paper, legal capacity, Senomar mo both together, and I'm not sure kung meron silang record sa kanang birth certificate. Pag minor ka naman na above 25, siguro kailangan ng parents consent. Pero pag 20, kasi sa akin case 27 na ako, there's no need na. So kami na lang ang husband ko ng process. And then yung yung sa seminar pala sa counseling, half day na siya pag hindi pa kayo minor. And then at 25 pababa. Tapos ng 10 days posting pa siya. Pag nagpunta na kayo sa City Hall, napasa nyo na lahat ng requirements, na fill out nyo na lang lahat yung para sa marriage license nyo, mag-wait kayo ng 10 days, counting pa yun. 10 days, starting na yun ng pagpasa mo on the day, at kasama yung Sabado at Linggo. And then na-release namin after 10 days na na-release siguro namin mga 20, 22, and then yung kasal namin is 27. Nagka-conflict lang kami kasi nag-set na kami ng day ng aming kasal, at meron na kaming venue.
So, doon lang kami nagkamali at nagkuha kami ng for civil wedding po ito ha. At pumili din kami ng judge na medyo conflict din pala sa ibang city kasi hindi available dito sa city namin, which is raffle yung sa kanila. Nagpasa kami ng requirements, kailangan within the Wednesday din mapasa mo na lahat kasi ira-raffle na nila. Tapos ng raffle, ganun, sila yung magpipila ng date sa kasal niyo. Pero kami, nag-request kami ng judge. Gawa kami ng letter na sa ganitong date kasi limited lang yung time ng husband ko dito sa Pilipinas. So, yun, okay naman. At yun, successful yung kasal dito sa Pilipinas. If you have some question, you can comment down below. You can comment down below. And yun, I hope may naintindihan kayo kasi medyo ano ko ngayon, hindi ko alam kung tama ba yung na-explain ko. Pero comment down below if you have some question. Bye!